Glory to God. Kumusta po tayo? Anniversary na natin sa linggo. Mga nasa online at mga naririto, wala tayong service sa umaga. Baka naman kayo ay pumunta rin sa umaga ay wala po tayong service. Ano po ating service? Anong oras? 2:30. Sabi mo sa'yo katabi. 2:30. 2:30. Hapon. Huwag kayong mag-alalang walang sasakyan. Nakakarating kayo ng Manila, may sasakyan. Eh di ni Pagasabawan. Minsan lang tayo mag-anniversary, sabihin natin sama-sama tayo. Again, ang ating pong service, first, second, third, sama-sama tayo, 2:30, narito ang ating Apostle Art, our guest speaker. Pakilakpakan natin si Lord. We are in the 26th year anniversary. We are in that. Oh, loko, galing ka. Ganda naman rin. Ayusin na rin. Kumusta ang buhay mo? Ayusin pag. Ayusin. Naayos na ho ito, ginagamit. Ang buhay natin nagagamit. Tama? Marami pag ang ayusin. Tama nga sa tabi mo, ayusin pag ang buhay mo. Hindi naman rin dati garne. So, gagamit, nagkagarne. Di bale, maaayos ka. Sabi mo sa sarili mo, maaayos ka. Sino lang handa na makinig sa salita ng Diyos? Tayo po ay nasa part 2 ng ating pinag-uusapan, plant the seed. Ang binhi, may iba't ibang binhi. Binhi ng kalabasa, binhi ng okra, ano pa bang binhi? Binhi ng ang grapes nga lang, iba't ka ngayon ay naging seedless. Paano dadami? Anong itatanim kung walang seed? Ang ganda ng pagkakalikha ng Lord sa grapes. May buto para magpatuloy ang pag-ani ng grapes. Ginawang walang buto Ano po iyon? Ano po iyon? Meron rin namang binhi. Kaya yan po ang ating pinag-uusapan. Ang binhi, hanggat nasa plastic, naroon sa tindahan, wala yaan. Pero yung binhi na yung binili, o binhi ng kalabasa, binhi ng okra, talong, ano pa, puro ako vegetables Prutas tayo, prutas. Ano ang binhi ng prutas? Tulong naman niya kaya. Gusto ko yung gusto niyong binhi. Binhi ng atis. Kailangan yan ay yung binhi, ang kukuhaning mong binhi, yung best. Tama? Pipili ka. Tama? Kalabasang matamis. Matamis bang kalabasa? Meron kang kalabasang mapait? Wala naman. Mayabo-yabo. No? Doon sa, meron na ngayong yung rambutan. Sinasabing long green. Magandang binhi iyan. Ang iyong binhi maganda, dumami ka ng anak, kung magandang binhi mo. Tinuro ko po ng isang linggo, may different seeds, pero hindi po yun ang ituturo ko. Ipagpapatuloy ko na po, part 2. Nagturo na po ako ng isang linggo, there are different kinds of seed. Yung egg and sperm, yan po ay nag-meet, nagkaroon po ng buhay. Yan. Hindi ko na po yan tuturo, naituro na po yun ng isang linggo. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon, part 2 ay 10 bagay patungkol sa binhi ng kahalagahan nito, anong nagaganap pag itinatanim. Okay? 10. Kaya ba? Kaya. Plant the seed. Part 2 na po tayo. Part 2. Okay mo, part 2. Kasi ang part 1, hindi narinig ng iba siguro pag absent. Part 2. Yan. Naituro na po yung part 1 ng linggo. Pero sa linggo tayo, anniversary, 2:30, wala po tayong service sa morning. Walang service in the afternoon. Okay? So, simulan po natin. Plant the seed of God's Word in your heart. Tanim natin ang binhi ng salita ng Diyos sa iyong puso at isip. May tinanim sa iyong binhi, kaya ka naririto. Kaya ka naligtas. Mamaya makikita natin. Ito po'y galing sa salita ng Diyos.
Plant the seed of God's Word in your heart. Plant the seed of God's Word deep in your heart, your spirit, your mind. Kaya makinig po tayo mabuti. And your body. Let it take root and grow in your life. For it brings life, health, and everything you need because God is in His Word. Ako po yung tanim na binhi ng salita ng Diyos na sa latay ni Jesus ako ay gumaling. Yun po'y binhing itinanim sa akin, puso at isip at kaluluwa. Kaya nung ako po ay magkaroon ng multiple ovarian cyst. Sabi natin, multiple ovarian cyst. Nagkaroon ng maraming bukol sa ovary, 7.9 on the right, 5.5 centimeter on the left, and multitudes, maraming bukol sa aking ovary, multiple ovarian cyst, okay? Walang magawa ang aking sister-in-law na aking OB-GYN kasi po, hindi niya kayang tunawin yung bukol o hindi niya kayang tanggalin kasi may baby. 2 months old ang aking pong baby that time, year 1996. Pero dahil ako'y natamnan ng binhing salita ng Diyos, anong itinanim sa aking puso't isip, na sa latay ni Jesus ako'y gumaling, ibig sabihin may himalang magaganap kapag sinasabi ko yung salitang yon. True enough, naganap. Walang operasyong nangyari dahil ako'y buntis. Lagi, daily kong sinasabi, sa latay ni Jesus ako'y gumaling, ako'y nagpa-pray sa Apostle Bishop Art, kanya pong pinag-pray. Mula nang ako'y pag-pray, nawala na po yung pain sa paglalakad, masakit lumakad kasi naiipit ng bata ang bukol. Pero after ng prayer, nawala ang pain. And nung ako po'y i-ultrasound, may himala na agad ginawa, monthly inu-ultrasound. Mula nang ako'y pag-pray, lumiit ang bukol. On the 4th ultrasound, wala nang makitang bukol. Nung ako'y manganak, binuksan ng aking hipag, inopera by cesarean, walang nakitang bukol kahit isa. Woo! Naganap, natamnan ako ng binhi. Anong binhi? Yung kailangan ko para dun sa situation ko. Anong kailangan kong binhi sa sitwasyon ko? Binhi ng salita ng Diyos na pangako niya, sa latay ni Jesus, ikaw, ako, tayo ay gumaling. Ibig sabihin, nilatay si Kristo para sa kagalingan mo. Itanim mo yan sa puso't isipan mo. Itanim mo sa kapwa mo. Sabihin mo, sa latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Sa mga latay na tinanggap ni Jesus, ikaw ay tumanggap ng himala. Sabihin mo, 3 tao sa mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Sa mga may sakit karamdaman sa latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Ito ay binhin ang salita ng Diyos na aking inihahasik. At itong binhin na ito na inihahasik ay magkakaroon ng bunga. Ikaw ay lalaya, ikaw ay sa lahat ng nananampalataya, gumaling ka. Sa nag-asawa at ikinasal, magkaroon dyan ng binhi, ng baby. Andiyan na. Sino rito rito nag-asawang wala pa? Taas ang kamay. God will gonna perform miracle in your life. Today. Sabi ko today. Today. Sabi mo, amen. Alam ka natin si Lord. Naghahasik po ako ng binhi. Nahasikan ako ng binhi na yun 1996. Kailan ba ako na-born again? 86. 10 years. Nahasikan unang-unang binhing inihasik sa aking kaligtasan. Hindi na po ako napigilang dumalo. Kaya tong sinusitis na meron noon ako, bago ako na-born again, from 1983, ako po'y may problema na sa sinus. Na-born again ako, 1986.
Nalaman kong si Jesus ay manggagamot. Una niyang pinagaling at ginawa ng himala. Sinusitis na operahin kahit daling ko sa Maynila, kay Dr. Palacio, sinasanksyon, manipis na kailangang operahin. Hindi ko naranasang maoperahan. Dahil sinasabi ko ang aking manggagamot, the God of wonders and miracle, Jesus Christ, ang magpapagaling nito. Hanggang ngayon, di na pa ako naoperahan. That is a seed. Habang kayo nakikinig, I am planting seed. The Word of God. Seed of testimony. Seed who the Lord is. He's healer, our healer. He's a miraculous God. He wants to save us. And because we are already saved, He wants to use us to save the lost. Plant the seed of God's Word. Hindi yan babalik kay Lord nang walang bunga. Example, Joel chapter 2, 25 to 26. Ito'y binhi. And I'm claiming this. Basahin natin itong seed na ito of God's Word. God is the one who is saying that He will gonna restore lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Si Lord po ang nagsasalita. Pakibasa po natin sabay-sabay. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the canker worm and the caterpillar and the palmer worm. And you shall eat in plenty and be satisfied, and shall praise the name of Jehovah, your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Sabihin natin, God said, He will restore lahat ng nawala sa iyo. I'm saying to every heart right now, hindi ko alam ang nawala sa iyo. God is saying, ibabalik, papaltan ni Lord lahat ng nawala sa iyo. Hindi ko alam, lakas ba yan? Pangarap? Ano bang nawala sa iyo? Nanakaw sa iyo? Isa lang ang magnanakaw, Satan himself. He is the stealer, He is the killer and destroyer. No way! Lahat ng nawala sa iyo, ito man ay kagalakan, kalakasan, kaya uuwi kang mas malakas kaysa nung pumunta ka rito. Uuwi kang mas magaling kaysa nung pumunta ka rito. Uuwi kang mas masaya kaysa nung pumunta ka yun dito. Why? God will gonna restore thy strength. Hindi ko alam, baka nangihina ka dahil sa problema. Meron ka bang hinihintay kay Lord? Narito ang Panginoong Diyos. Alam niya ang nararanasan mo. Hindi lingid sa Panginoon ang pinagdadaan mo. Siya'y mapagmahal na Diyos. The Lord loves you. Bago pa tayong manalangin, tumutugon na siya. Isaiah 65:24. I am planting seeds in your mind. Bago pa tayong manalangin, tumutugon na si Lord. Hindi man ayon sa ating gusto, higit ang gusto ng Panginoon. Sinong naniniwala, higit ang gusto ng Lord sa iyo? Higit ang gusto ng Panginoon sa iyo. Best ang timing ng Panginoon, best ang pamamaraan niya. Palakpakan natin ang ating makapangyarihang Diyos. Holy and perfect God is our most loving people of God. Love Him even more. Trust Him. Plant the seed of God's Word. Yan ang iyong lakas. Ang mga pangako ng Diyos. Yung malaman mo kung sino si Lord. Kung anong ginawa niya sa cross. Yung malaman mo who you are. You are a child of God. Yung malaman mo na ikaw ay pinili eh. Kung ikaw ay may nararanasan nasa online. Kapatid, paalala ko lang sa iyo, sa dami ng tao sa mundo, isa ka sa pinagkapili-pili ng Panginoon. Nananahan sa iyo si Holy Spirit, kasama ka sa parada ng tagumpay. Lahat ng pinananahanan ni Holy Spirit, kasama sa parada ng tagumpay. Hindi dahil ikaw ay magaling, kundi mabuti ang Diyos. Palakpakan natin ang mabuting Diyos. Si Christ mismo ang nagsuffer. Tinorture ang kanyang katawan. Hindi siya nagkasala. Siya'y pinahirapan, ilalipusta bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao.
Kapatid, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kung paano niya ibinigay ang kanyang buhay, ano pa bang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Sabi mo sa akin, meron bang bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo, hindi niya ibibigay? Ay ang makakasama sa'yo. Palakpakan natin ang mabuting Diyos na naghanda sa'yo at sa akin ng the best. May timing siya. Itanim natin ang mabubuting katangian ng Panginoon. Itanim natin na siya'y may bigin. Siya'y mahabagin. Siya'y mapagpatawad. Siya'y patuloy na nagliligtas. Plant the seed of God's goodness. Plant the good seed of who the Lord is. Plant the seed of our identity in Christ. Plant peace. Magtanim ka ng pag-ibig. Huwag ka magsasawa. You will reap a harvest in God's time. Plant the seed of God's word. Lalakas ka sa problema. Kung alam mong may kasama kang makapangyarihang Diyos. Sino nagsasabi rito may kasama tayong makapangyarihang Diyos? Saan man tayo pumunta, kasama natin siya. Bilang anak ng Diyos, taas ang kamay ng mga anak ng Diyos na may relasyon. Kasama mo saan ka man pumunta, natutulog, nagtatrabaho, naglalakad, nakasakay sa iba't ibang uri ng sasakyan. May kasama tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka nagising. Hindi ako nagising dahil sa alarm. Hindi ako nagising dahil sa tilaok ng manok. Hindi ka nagising dahil sa ingay ng kaldero. Nagising ka dahil malaking himala, ginising ka ng Panginoon. Buhay tayo ngayon, himalayan. May mga nagawa tayong pagkakasala, pero still buhay tayo ngayon. What a great God we have. Ang buti ng Diyos. No one is perfect. Di ka ba nagtataka? Marahil may ginawa kang mali kahapon. Nainis ka, nagalit ka, buhay ka pa rin ngayon. Himala. Palakpakan natin, Diyos, ang mapaghimala. He will restore. He is God who will restore. Plant the seed of God's word for divine promise mula sa ating binasa. Itanim mo yan, Joel chapter 2:25. Plant the seed of God for divine promise. Anong pangako nito? I will restore, period. Paano yun, Lord, mababalik ang nawala sa akin nung ako'y maloko? Tanong mo ba yan? Ito ang sagot ni Lord sa iyo. I will restore. I will restore. I will restore your strength. Nanghina ka ba dahil sa problema? Sabi ni Lord, I will restore. Sino naniniwala ron? May nawala ba sa iyo? Ang sabi ni Lord, I will restore. Ang sasagot lang namin, Amen Lord, mangyayari. Hindi ko alam ang nawala sa iyo, but God is saying, I will restore. Anong sasagot natin? Amen Lord, mangyayari. Yes, I believe. Nawala ng lakas, pangarap, nawala ng oras, ninakawang ka ng halik, ang i-restore. Pagmamahal galing sa Lord. Comfort galing sa Lord. Plant the seed of God's word for divine promise. Anong pangako ni Lord? I will restore. God through Joel promises to restore what the locust, hardship, and loss have eaten. He's our restoring God. Sino naniniwala? Kayang palitan ni Lord ang nawala sa'yo. Huwag mo naman sabihin, balo na ako, papalitan ng bagong asawa. Huy, huwag mong pangunahan si Lord. Ano ba na nawala sa'yo? Inakaw ng kaaway, kayang palitan. Amen? Pag-asa, pupunuin ka ngayon ni Lord ng pag-asa. Napupuno ka na nga eh. I am planting seed of God's word in your life. Restoration to give back in abundance all that was lost, stolen, or taken away. Restoration of seasons of sorrow, barrenness, or regret.
Marahil may mga ginawa kang kapalpakan, God will gonna restore the time that has been lost. Kung ikaw ay may regrets, God will gonna restore the joy. God will gonna turn your mourning into dancing. Your trouble into joy. Yun ang iniwala rin sa salita ng Diyos. I'm planting seed in your life. Sino rito lumalakas habang tumatanggap? Palakpakan natin si Lord. Lumalakas, lumalakas, lumalakas. Sa online na naririto, lumalakas. I'm planting seed. Number 3, plant the seed of God's word for assurance of faithfulness. Ang tao ay nagkakamali, pero ang Diyos, dahil siya'y Diyos, siya'y tapat. Ang tao, ang kanyang pangako, lalo't ang mga may asawa, pero sa ang asawa natin tapat, amen. Yung iba laang, amen. Hello? Mga Kristiyanong, mga lalaki at babae na mag-asawa, tapat sa isa't isa, laksi. Sinong sumasagot na malakas? Lalaki o babae? Tapat. But sometimes we fail sa ating pangako. Bibigyan kita ng regalo. O kaya sasabihin mo, isusurpresa kita hanggang ngayon baka hindi pa nagaganap. Pero si Lord, God of surprises. Nakatikim ako ng surpresa galing kay Lord. Ano yung surpresa natanggap ko? Ginamit nga kayo eh. Binigyan niyo ako ng bagong Montero. Wala yata din yan nagbigay. Walang reaction eh. Binigyan niyo akong bagong Montero. Kailan ngayon? 2019. I was surprised by the love of Abba. Why? May nawala po sa amin. May nanloko. Pero isang way para mabalik ang joy. Ginamit kayo para naman isurprise kami. Di ba? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka makaranas na maloko, pero isosurpresa ka rin naman ni Lord. Nagtiwala kami sa tao. Tiwala, kakilala, pero nabalik na. Sabihin natin, God is a God of restoration. Nung time na yon, na kami may pinagdadaanan, doon namang kumilos ang Panginoon sa inyo, J1 Bawan. At kayo nagkaisang nag-meeting na ako'y regaluhan, kami regaluhan ng aking pamilya ng Montero. Yan nandyan. For the glory. At tuwi ako'y sasakay at i-drive ko yung Montero. Lord, thank you for blessing me this car. For blessing us, my family, this car. Continue to surprise lahat ng ginamit nito. Ginamit nyo dito, pagpalain nyo. Salamat Lord, continue to bless them, iligtas sa aksidente, kaming lahat. O God, na yung mga anak maging ginamit mo sa Monterong ito, walang bunggo, walang bangga, walang dikit kapit. Unahan, likuran, tagiliran at pagkabila ng lahat ng nagtanim ng sa Monterong ito, ligtas sa aksidente. Pumalakpak ka nagtanim. Ligtas ang bawat isa kahit di nagtanim sa aksidente. Amen? Ganyan ang ating Lord. Binuuan ako ng maraming patotoo about healing, about restoration, about miracle. Hindi lang akong ginawa ng miracle. Pati ang mga anak kong operahin sa appendicitis, hindi na opera. Ginawan niya ako ng patotoo. Kayo ngayon ay nililikhaan ng patotoo. Basta i-treasure mo yung word of God, the promises of God in your life. Pagharap mo rito, marami kang patotoo. Sino rito, marami nang naipong patotoo mula sa Panginoon about healing, about miracle, about restoration, about protection. Sabi ko sa inyo, ng isang linggo, butik na kami rito. Si husband na nagdadrive, diyan lang naman eh. Na out of focus, so hindi ko alam. Basta sa, my love. There's a car going from there, coming from that side east. Kami na may dito galing. So, kantuhan yan. Niligtas kami ng Panginoon. Ikaw at ako ay laging ligtas, protected by the living God. Because of the divine angels of God. Nakalagay sa Biblia yan. Nakatanim yan sa iyong
sa iyong isip at puso. We are always protected by God. Amen? Gumagawa ng may mala ang Lord sa buhay mo. Plant the seed of God's word, assurance of faithfulness. Anong sabi ni Lord? God assures believer of His faithfulness ability to bring about complete recovery. Deklarahan mo sa sarili mo, thank you Lord for the complete recovery. Thank you Lord for complete recovery sa mga nawala sa buhay ko. Complete, marirecover ko yan. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. God is faithful. Amen? Number 4, plant the seed of God's word for abundance and praise. Yun po ang Joel chapter 2:26 na binabasa natin dito. Kanina pa. Anong sabi niya? Dahil ibabalik ko ang nawala sa inyo, you shall eat in plenty and be satisfied, and shall praise the name of Jehovah your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Hindi ko na muli kayong ipapahiya. God will never put you into shame. Hanapan mo ang sasabihan mo dyan. God, partner, God will never put you into shame. God is at work in His word. Amen? Salita yan ng Diyos. Salita yan ng Diyos. So, tanim mo ang salita ng Diyos sa imo. Ako po yung nagpa-plant ng Word of God. Nagtatanim po ako ng Word of God. Ang akin pong pinakikita sa inyo ay mga salita ng Diyos. Ito'y natatanim. Sino rito yung tinatamnan ngayon ng salita ng Diyos at ikaw ay nagkakaroon ng buhay na pag-asa? Buhay ang Diyos sa kasama mo. At dahil buhay ang Diyos sa kasama mo, may buhay kang pag-asa kay Lord. The joy of the Lord is our... Sino rito ang kulang ng tulog pero ang lakas-lakas mo? Hindi enough ang tulog pero ang lakas-lakas natin. Why? Sabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is our strength. Woohoo! Sumama sa akin ang pagpupuri ang mga kulang ang tulog pero malalakas. Ipalakpak ang dalawang kamay. Woo! Hallelujah! That is a seed. The joy of the Lord is our strength. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Yan po ay sinabi rito. Tanim natin. Number 5. Na ba tayo? Number 4, plant the seed of God's word for abundance and praise. Ako'y nagdideklara in the presence of the living God. All your worries will turn into worship. All your worries will turn into worship. And all your pain and pressure will turn into praise. Ano sabi kanina? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How I keep it inside. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sabay-sabay tayo. Praise the Lord, oh my soul. God will gonna turn your pain and pressure into praise. And your worries will gonna turn into worship. Sino naniniwala roon? Unang-una ako. Sino naniniwala kung ikaw ay may worries? God will gonna turn it into worship. Yan po ang naranasan ni Paul and Silas. Nasaan po sila? Nakakulong. But kinulong. Nagsishare ng Word of God. Nagpe-pray over. Lumalaya ang may sakit. Eh anong ginawa? Nainggit. Wala na raw silang, yung manghuhula ay gumaling, lumaya. Wala na raw silang mapapakinabangang manghuhula. Sila'y ikinulong. Wala namang kasalanan. Despite na sila'y nakakulong, wala namang kasalanan, naka-chain, yun na laang, wag nang nakatanikala, yun. Naka-chain, nakatanikala ang kamay at paa,
Pati yung kulungan ay nakatanikala. They turn their worries into worship and turn their pain into praise. Ano nangyari? Nakalag ang mga tanikala. Wow! Sa buhay mo, may nararanasan ka. Praise the Lord. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Join me. Praise the Lord. Oh my. Sige, utusan natin ang ating mga kaluluwa. Praise the Lord, oh my soul. Ngayong mabilis dyan. Hindi, simula. Let everything that has breath, praise the Lord. Yun, palapan natin si Lord. May mga tanikalang nakalag. Kung merong tanikala sa membro ng aming pamilya, as we worship you, as we praise you, Lord, nakalag ang mga tanikala, ang mga selda kung saan kakulong sa bisyo o saan man nakakulong. I am planting the seed of your word, Lord. Kung paano kayo kumilos kay Paul and Silas, sila'y nakalaya sa kulungan, sino man, kabataan, matatanda, lalaki at babae, lokal at abroad, na nakakulong sa bisyo, nakakulong sa takot, nakakulong sa kasalanan. Lord, ngayong oras na ito, Lord, we speak freedom! Praise the Lord. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Woo-hoo! I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord! Hey! Woo! Walang nakatanikala sa miyembro ng pamilya ng bawat isa sa amin na mananatili Ngayon pa lamang, Lord, magsilaya sila. Naririto o nasa abroad, nasa tahanan, saan man naroroon, Lord. In Jesus' name, lumaya ka. Makalag ang lahat ng tanikala. In your presence, Lord, in your name, through the blood of the Lamb, makalaya sa tanikala ng sakit karamdaman, depression, anxiety, sa mga bisyo, sa iba't ibang uri ng kasalanan. I am planting the seed of hope and seed of miracle in every heart ng mga, oh God, hallelujah, every heart ng iyong mga anak. It shall come to pass. Kayo yun, Lord, in Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Plant the seed of God's word that performs God's purpose. Number 5, and fulfill God's mission. Ito po'y kinuha ko sa Isaiah 55, 10 to 11. As the snow and rain that fall from heaven do not return until they have accomplished their purpose, soaking the earth and causing it to sprout with new life, providing seed to sow and bread to eat. So also with the word that I speak, it does not return to me unfulfilled. My word performs my purpose and fulfills the mission sent it out to accomplish. God is saying, hindi raw babalik sa Kanya ang Kanyang salita na ating ipinapahayag. Hindi babalik na walang bunga. Kung paano daw ang snow, niebe, o ang ulan, naggaling sa langit, basahin natin. Ang ulan, ito po ang Tagalog. Dalhin mo ko sa Tagalog. So we need to plant the seed of God's word performs God's purpose and fulfill God's mission. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit, saan po galing ang ulan? Sa langit.
ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga laman, namumunga at nagbibigay ng butil na pangasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita lumalabas sa aking bibig, sabi ni Lord. Ang mga ito hindi babalik sa akin. Saan galing ang salita? Sa Lord. Anong sabi niya? Hindi babalik sa Kanya ang sasabihin mong pangako ng Diyos. Na sa latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Hindi babalik sa Kanya nang hindi tutuparin ang purpose. Kaya nung aking ipahayag ang salita ng Diyos na sa latay ni Jesus ako'y gumaling, nagkaroon ng fulfillment. Nagkaroon ng misyon yung word. Si Lord, behind the seed of word of God, siya ang magpo-fulfill ng purpose and mission kung bakit niya ito pinadala. Bakit niya ipinadala ang ulan? Diligin ang mga halaman. At anong nangyari pagkatapos madilig? Nag-i-evaporate. Nagaganap yung purpose ng Panginoon kung bakit niya pinadala ang ulan. Para ang mga halaman na kailangan natin para tayo ay maybe maani, ito ay mabuhay, mamunga. Walang nakakapagpaulang kundi si Lord galing sa langit. Ang purpose niya para manatiling malulusog ang halaman. Ganon din daw ang kanyang salita na iyong inihahasik sa iyong puso, inihahasik paglinggo dito. Ginagawa ko ngayon. Naghahasik ako ng binhi. Hindi raw ito babalik sa Panginoon habang lumalabas sa bibig mo, ilabas mo lang sa bibig mo. I'm blessed beyond measure. I'm blessed beyond measure. I'm strong in the Lord in the power of His might. That is a word of God. Babantayan yan ni Lord. Lalo kang magiging malakas. When you open your mouth and say the word, it will shape your future. Gets nyo ba? Si Lord ang may sabi niyan. Gagawin ito ang aking ninanasa. Tutuparin ito ang aking mga balak. Ang sabi niya, gayon din naman, basahin po natin. Yung pagbabasa na parang wow. Sige, 1, 2, 3, yung may wow. Yung parang feeling mo wow. Pero huwag mo na sabihin yung wow. Parang ang feeling mo habang nagbabasa, wow. Okay, go. Gayon din naman ang mga salita na lalabas sa aking bibig. Ang mga hindi babalik sa akin, sabi ni Lord, na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking balak, gagawin ang aking mga ninanais. Kaya pag sinabi mo, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ko'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ng lahat ng pangako niya. Alam niyo ba yon? Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula hilaga, ano palang kalnuran? Ganda-ganda eh. Oh, plant seed. Rumaragas sa pagpapala. Teka, nagarni pa ako. Rumaragas ang aking kamtana. Sino gang may sabi? Si Lord eh. Philippians 4:19. And my plans, Jeremiah 29:11. Nilapatan lang ng tunog, himig ang salita ng Diyos. Alam niyo, marami pong awit, halos lahat ng awit ng ating Apostle Art ay galing sa Biblia. Planting seeds. Yung kaninang inawit natin, galing po yun sa Apostle Art through the Holy Spirit. Your voice says nothing to fear, sabi ni Lord. Galing po yan dito. Planting seeds. Kaya anong nangyari sa ating Apostle Art? He continued to plant seeds.
Kahit siya po'y nilason na hindi namatay, ikinulong, wala namang kasalanan, naipit ang paa, hindi po nabasag ang mga buto. Why? He always plants seeds of the Word of God in his life. Kaya ngayon, for the glory of God, siya po'y ating guest dito ngayong Sunday. Baka hindi nyo pa siya nakikita, mga bago. For the glory of God. Hindi pa kayo nakakarating sa yung pong mega church, yung pong ating main church, may hostel po doon, 8 floors. 8, at meron po tayong elevator for the glory of God. To God be the glory, palakpakan natin si Lord. Dati pong ang tawag sa ating church doon ay bodega. Sabi ng bishop, Apostle Art. Lord, payag ba kayo ang tawag sa church mo dito sa building bodega? Narinig ni Lord. Sabi ni Lord, di ako papayag. Kayong aking mga pinili, pagpapalain ko. Yan din ang sinasabi ni Lord sa iyo at sa akin. Tayo pinili niya, pagpapalain niya. Eto, for the glory of God, saan ba tayo galing? Sa Brawan Central School. Lumipat sa likod ng Bihasa Hospital dati. The Orchidarium, mahal ng bayad natin. Tinaasan ng tinaasan, pero nananakawan tayo doon. Dinala tayo ng Lord sa tapat ng Bawanay, naka-aircon. 40,000 monthly. Bang mahala nga. Ilang taon tayo doon? Ilang taon? 2? 4? Sino bang kasama ko rin eh? Ilan? Doon tayo, tapos nagkasama-sama tayo. Na punong-puno ng pananalig kay Lord. Natapat ang Diyos sa pangako. Faithful. God is faithful. Ano? 500,000 ang pera natin? May malaking Diyos na kasama at may pananampalataya nagkakaisa. Ay, ang 500,000 ito na ang resulta Wow, love you Lord. Ikaw yon, bida, hindi ako. Walang bida kundi kayo. Kalahating milyon lang po ang perang hawak. Kulang pa pong pambayad sa 4 na milyong lupa. Pero meron kaming malaking Diyos, meron tayong malaking Diyos na kasama. At may pananampalatayang nagkakaisang nagmamahalan, walang inggitan, walang kagalitan. Natuwa ang langit, bumukas ang langit, ibinuhos ang masaganang pagpapala, eto na. Lahat ay naka-aircon hanggang taas. Papuri sa Diyos. Walang bida kundi si Lord. Palpakan natin. Kaya nga po sabi ko kay Pastora, Ate Director, gusto ko rito may cross with the Holy Spirit dove na sign. Ewan ko kung magagawa yon. Gusto ko the Holy Spirit sign, dove. Hindi ko alam kung kayang gawin. Parang si Dan, architect, kayo ba yung gumawa? Hindi ko alam kung kaya pang ilagay dito. Jesus and with the cross, with the Holy Spirit, sign of the Holy Spirit. Kasi ang iba po, ang tingin po sa mga sanctuary ng iba, sabi nila, ay parang auditorium. Wala man lang cross, wala man lang. Sabi ko, wag naman ganun tingnan. The Lord sees our heart. Pero tayo, we choose to have the word Jesus. Hindi natin yung pagmamalaki. Pero sabi ko, ang ganda naman kung may symbol of dove. Saan gayon? Nasaan ka ang ating... Wala ka tayong sample ng dove din na brochure ng JA1. Wala ano. JA1 po, sanctuary, meron pong symbol of dove. God the Father, Son, the Holy Spirit. Okay. My word performs. Nasaan yan? Yan, Plant the seeds of God's word that performs God's purpose and mission. Yun po ang sabi ng 11. Number 6 na po tayo. Plant the seed of God's word that perform God's purpose and fulfill God's mission. Sapagkat kung ipapahayag, ito po. Plant the seed. Magtanim ka ng binhi ng salita ng Diyos. Natamnan ako. Natamnan ka. May nagtanim ng binhi ng salita ng Diyos. Kaya ka na born again. Kaya ikaw ay saved. Parang walang na amen.
Sabi ko, kaya ka save. Natamnang ka ng binhi ng salita ng Diyos. Save tayo. Patutunayan ko sa inyo na save ako, save ka. Natamnan ako nito. At itanim mo ito. Romans 10:9. Romans 10:9. Ito ang nahasik sa aking puso. 1986. Even on John 3:16. Nahasik yan sa aking puso. Ang daming nahasik sa puso ko. Nagkaroon ng bunga. Isang licensed civil engineer for the glory of God. May negosyo. I choose to be a full-time pastor. Iba-iba ang pagkapili sa iyo at sa akin. Iba-iba ang level of faith na meron tayo. Nahasik ito. Ito. Ito ba nahasik na sa iyo? Basa. Sapagkat kung ipapahayag mo ang magitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailan niya nahasik sa'yo? Nahasik ba na talaga yan sa'yo kaya ka naligtas? Sino rito ang saved na? Kapatid, kaya ka naligtas, may nahasik na binhi, nanampalataya ka at nagpahayag. Sino rito sa ating kalagat na anak hindi pa nagagawa ito? Sa communion, bago tayo mag-communion, gawin mo kung hindi mo pa nagagawa ito para maligtas ka. Sino ang maliligtas? Ang nanalig, nagpahayag. Si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Kung walang nagpahayag, kung walang nagtanim na salita ng Diyos, at kung walang magtatanim, paano makakarating sa iyo at sa akin ang salita ng Diyos? Maraming pang taong dapat maligtas. Yasik mo yan. Yan po'y kasama sa ipinamimigay na brochure. Nagpalimbag po tayo isang rim. Nasik po natin ang binhi. Paano maliligtas? Basa uli. Sapagkat kung ipapahayag mo sa mamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay. Papahayag. Naipahayag mo na ba? Baka hindi pa. Hindi ka paligtas. Linaw ng salita ng Diyos. Hindi ito babalik sa Kanya ng walang bunga. God's purpose. God's word that performs God's purpose and fulfills God's mission. Yan ang naganap. Ikaw ba'y anak na ng Diyos? Kailan naganap? John 1:12. Pakibasa po. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, nang sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sino ang nananalig? Sino ang sumasampalataya? Sino ang nagpahayag na bibig? Taas ang kamay. Nagpahayag na si Jesus ay namatay, nilibing muling nabuhay. Na si Jesus ang tunay na Panginoon, ang Hari tagapagligtas. Ligtas ka at magiging anak ka ng Diyos. Hindi ako ang may sabi. We need to plant this word. Darating siya muli sa alapaap. Kukuhanin ng Panginoon ang mga totoong nanampalatayang mga anak ng Diyos. Paano magiging anak ng Diyos? Mananalig. At, anong sabi rito? Tatanggap. Tanggap. Tanggap mo ba na si Kristo lang ang tagapagligtas mo? Tanggap mo ba ang katotohanan? Di kayo liligtas ng iyong mabuting gawa?
Tanggap ba natin na hindi tayo ililigtas ng anumang relihiyon? Pwede mo bang sabihin kay Lord, papasukin mo ako dyan sa langit, ako'y mabait. Anong sasabihin ni Lord? Lumayas ka, hindi kita kilala. Pinagmamalaki mo, ikabaitan mo. Pero tayo, wala nang katok-katok pa. Diretso na. Bakit? Malinaw sa atin. Papasok tayo sa langit dahil sa ating pananalig sa Kanya. Dahil sa biyaya na Kanyang tinapos sa cross of Calvary, na siya nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ligtas tayo anak ng Diyos. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Plant that seed that performs and fulfill God's purpose and mission. Ano pang inyong itatanim? Sino magtatanim ng Romans 10:9 sa kanyang kapwa? Tataniman dyan 1:12. Acts 16:31. Tanim mo yan. Kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. I'm planting this word. Sino rito ang patuloy na mananampalataya kahit anong mangyari? Ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Deklaran mo, mananampalataya ka, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Ligtas sa apoy ng impyerno. Palangit tayo. Wala tayong ipagmamalaking mabuting gawa. Wala tayong pagmamalaking relihiyon. Ang ipagmamalaki natin ang ginawa ng Kristo sa cross of Calvary. Pumalakpak ka nagsasabing yes. Number. Mark 4:27-29. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhi, ito ang magandang balita. Basa uli. Ang mga binhing inihasik niya ay tumutubot, lumalago, kahit na hindi niya alam kung paano. Sino rito ang natutulog? Ba, hindi makasagot? Sagot naman kayo. Sino rito ang natutulog? Lahat. Habang daw tayo natutulog, habang tayo gumagawa, kung ikaw ay may bining itinanim, ito'y patuloy na tumutubo at mangungunga. Huwag mong babantayan, huwag mong yung iyong itinanim, huwag mong sabihin katagal namang umane. Saan gadad na nadala iyan, parang hinuhukay Hindi mag-uugat, pero wala ritong gayaan. Amen. Hello? Wala ritong hinuhukay, yung tanim, mga tanim. Yan ay, sabi ni Lord, bining inihasik niya ay boso. Tumutubo, lumalago. Lahat ng itinanim mong mabuti sa iyong kapwa, tumutubo, lumalago. Lahat ng itinanim mong pagmamahal, lahat ng itinanim mong kapayapaan, lahat ng itinanim mong pera sa matabang lupa, hindi sa tigang ha. Tanong, aani po ba ang nagtanim sa pusong tigang? Psh. Ang tigang, matigas na lupa, matigas na puso. Doon sa, saan po ang lupang matigas? Sa disyerto. Meron po bang maraming tanim na doon na halaman? Wala. Bakit? Matigas. Tayo po, matabang lupang kinukonsider, ito pong, itong gawain ng Panginoon, matabang lupa, mga lingkod ng Lord, matabang lupa, sa iyong kapwa, sa may hirap, matabang lupa. Pero gagawin mo yan ng masaya. Gagawin mong hindi ka napipilitan. Gagawin mo motivated with love, hindi napipilitan. Kung maglalagay ka rito, dapat masaya. Pag masaya ka nagbigay, aani ka ng masaya. Kahit tayo natutulog, lahat ng ating tanim ay tutubo at mamumunga ng sagana. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, huwag ka nang malungkot. Aani ka sa tanim mo. Aani ka. Lahat ng natanim sa matabang lupa ay siguradong aani. Kaya ito, lahat ng nagtanim dito, lahat ng nagtanim ng Montero, aani. Sisibol muna ang dahon, sabi ng 28, ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim.
sisibol muna, kailangan may lupa. Pero kung ang binhi nasa plastic, hindi yan nalapat sa lupa, hindi yan mag-uugat, hindi mabubuhay. Tayo ay yari sa lupa. Hello? Parang hindi makaimik ang iba. Galing sa alabok tayong hiningahan ng Panginoon, ikaw at ako ay babalik sa alabok. Tayo'y pwedeng tamnan dahil tayo lupa. Ang mga lingkod ng Diyos ay matabang lupa. Sino lupa rin na hiningahan ni Lord at nag-ibuhay na kaluluwa. Gets niya? Sisibol muna. Ulit, 28. Ang lupa, papatubo, nagpapabunga sa tanim. Lalo kung mataba. Mataba. Hindi yung katawan, puso. Hindi matigas. Ang nagpapatigas po sa puso ay kasalanan. Kaya sabi nga po, magbigay ka ng isang basong tubig sa lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin ng lingkod, yung may banal na takot sa Diyos. Ang sarap tamnan. Sabi roon, aani ka ng iba yung ani. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay mga butil. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin. May panahon ng pag-ani, may panahon ng pagtatanim. Ang lahat na nagtatanim sa iyong anak, tinatamnan mo ng pagmamahal ang iyong anak. Ang iyong asawa, mabuting bagay yan, aani ka. Kung may katabi kang asawa, tanungin mo, umani ka na sa akin? Patuloy kang aani. Sino naman dito mag-asawahan o anak, magtatanim ang anak sa magulang, ang magulang nagtatanim sa anak, vice versa, sa mag-asawa magtataniman, siguradong aani. Yan ay lupa na hiningahan ng Lord. Kaya tayo naging buhay na kaluluwa. Tanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Masaganang pagmamahal ang aanihin mo. Wala pong tampuhan, please. Huwag kang tutulog kung kayo mag-asawa, mag-ina, mag-ama. Huwag tutulog nang hindi nagkakaayos. Baka managinip na hindi maganda. Cut. Magpatawaran agad, okay? Number 7, lapit na po tayo matapos daw. Ang pagtatanim at paggani ay talagang tuloy-tuloy na magaganap. Ito'y hindi hihinto. Hindi ako may sabi, nagtatanim ako sa inyo ng binhi ng salita ng Diyos. Basa, sabi ng Biblia, Genesis 8:22. Sabay-sabay tayo na may kagalakan, hanggat naririto't buo ang daigdig, sabi ni Lord. Tagtanim, tagani, palaging sasapit. Tagaraw, tagulan, taginit, taglamig. Ang araw at gabi, hindi mapapatin. Hindi ako may sabi, naniniwala ka ba? Taniman sa bawat pamilya ng anak ng Diyos. Anihan din dahil tuloy-tuloy ang pagtatanim. Shout natin itong Word of God. Tuloy-tuloy ang anihan dahil kami tuloy-tuloy na magtatanim. Alam nyo, makakagawa lang, ang maniniwala lang dito ay may faith. Sino naniwalang tuloy-tuloy ang taniman? Kung gusto mong tuloy-tuloy ang ani, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Sinabi ng Biblia, hanggat nabubuo daw ang mundo, tuloy-tuloy nating makikita pagtatanim ng asawa sa kanyang asawa. Kaya nagkakaroon ng buhay na isinisilang sa kanilang pagtatalik. May binhi na nabuo. So mag-asawang wala pang nabubuo, makakabuo na beginning today. Amen! Tarapakan natin si Lord. Number 8, patapos na daw tayo. Plant the seed of God's word that God is the provider, supplier, and multiplier.
Siya nagmumultiply, siya ang provider, pinoprovide lahat ng kailangan natin. Bago ka pangangailangan, kahanda na. Hindi mo naman ipinalangin, isilang ka sa mundo, pero nasilang ka. Ginamit ang iyong mga magulang. Na sino rito ang isinilang sa mundo ng nalangin, Lord, masilang ako? Wala. Tama ba? Ikaw usap ako? 2 Corinthians 9:10 to 11. Basahin natin mabuti. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim. Sino ang nagbibigay ng binhi? Sanggaling ang iyong promotion. Napadating pa uli. Sanggaling ang multiplication. Sanggaling ang supply na hindi kayang maubusan. Sanggaling ang binhing itatanim mo, itatanim ko, tuloy-tuloy ang tanim saan manggagaling. Basa, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim. Sino rito ang may malaking sisidlan ng binhi? Sino rito ang gusto mong ibinhi mong itanim ay yung pinakamainam na binhi? Ang pinakamainam na binhi, hindi kinakain. Ito'y itinatanim. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi, paalala, kung bakit ka may trabaho, lokal at abroad. Galing yan kay Lord. Binigyan ka ng binhi ng lakas. Binhi ng karunungan at kaalaman. Ability, yan ay binigay sa'yo, talents and gifts and opportunity. Siya ang pinagmula ng binhi. Wala tayong pagmamalaki. Ang Diyos na nagbibigay ng bining itataniman no ang kailangang gawin sa bini. Hindi mo yan kakainin. Itatanim mo yan. Para magtuloy-tuloy ang ani. Masusubok ang bawat isa sa panahon ng pagsubok. Kagaya ng babaeng balo, siyang nakita ng Panginoon na may pinakamalaking ipinatinanim. Hindi nalilingid sa Panginoon ang ating ginagawang pagtatanim. Ang Diyos na nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain. Anong gagawin? Ang binhi ay itatanim. Pero ang Lord ay faithful. Hindi lang tayo basta nagtatanim, tayo rin binibigyan ng para sa kailangan natin. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya lang alam ni Lord Siya mismo ang nagpakita ng magandang halimbawa, people of God. Meron siyang bugtong na anak. Pag sinabing bugtong iisa, yan ay ang ating Panginoong Yesus. Itinanim niya, ibinigay niya. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nagsakripisyo sa cross of Calvary. Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang katapusan. Kapatid, unang nagpakita ng halimbawa ng pagtatanim ang ating Diyos na banal. Itinanim niya ang kanyang bugtong na anak at tayo ngayon. Hallelujah! Higit sa bilyon, I pray and declare, aanihin ni Lord. Billion of Christians, yan dinideklara ko. Hindi ko alam kung ilan na ang Kristiyanong totoong may genuine faith. Isang anak, Jesus Christ, tayo ngayon ay naging anak dahil tinanggap natin si Christ. Dumami ang anak ng Ama sa langit, kabilang ka ron. Dahil nagtanim siya ng isang binhi. Ito'y si Jesus Christ. At umani siya ng marami. Ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Tuloy-tuloy ang taniman, tuloy-tuloy ang anihan. Tuloy-tuloy ang taniman sa pamilya mo at buhay ko. Tuloy-tuloy ang masaganang ani. Nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Share the blessing. The purpose of blessing is to share. The Lord blessed me with different kinds of blessing. I'm sharing it for the glory of God. I'm not perfect. God is perfect. So,
Number 8 na tayo. Plant seed of God, provider, supplier. Huwag mong kalilimutan, the Lord provides strength, wisdom, promotion, may trabaho ka because the Lord provides. Kailangan mong pantuition, kailangan mong pagkain, kailangan mong hanap buhay, kailangan mong trabaho, the Lord provides. God's role as the ultimate source of provision both for material needs and for the ability to be generous. The seed can refer to the Word of God, various things, including financial resources, talents, opportunities, and even more. Nasabi ko na po yan sa inyo. Number 9, plant seed with faith, generosity, and willing heart, and you will experience multiplication. Magtanim ka ng masaya, hindi napipilitan. Mamumultiply ang mga binhi mo. Gusto mong magmultiply ang binhi na galing sa Lord? Magtanim ka with a cheerful heart. Magtanim ka with faith. Magtanim ka with love. When giving is motivated by love and a desire to bless others, it is considered a seed that God will multiply. Ang iminumultiply na binhi ni Lord ay ang binhi na itinanim mo ng masaya. Ang binhi na itinanim mo ng punong-puno ng pananampalataya sa Lord. Dahil sa love mo sa Kanya, ako po'y itinanim ng family. Kaya kahit po ako ay may negosyo, board passer ng as civil engineer, tinanim po ako as full-time pastor. Ako po'y full-time. And the whole family are blessed. The Agbay Carnero, the whole family is blessed. Because I have been sowed. Ako po'y itinanim. The law of, dito na po tayo magtatapos, law of sowing and reaping. Huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Sabi ng Diyos. Ang Diyos ay hindi madadayan ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kapatid, patuloy tayong magtanim ng mabuti sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating kaibigan, sa ating kakilala. Basa po. Basa. Huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagtatanim ka ng salita ng Diyos. Aani ka sa kaharian ng Diyos. Nagtatanim ka sa kingdom of God. Aani ka ng pagpapala mula sa may-ari ng kaharian ng Diyos. Kung anong inyong itinanim, yun ang aanihin. Verse 8. Kung ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Itigil na po natin ang mga gawang laman. Mula nang ikaw at ako'y nakakilala sa Panginoon, nariyan si Holy Spirit na bumabago sa atin. Kapag daw tayo sinatisfy natin ang hilig ng katawan, hilig ng laman, delikado, sabi ng Biblia. Hilig ng sarili, aanihin, pagkawalay sa Diyos. Marami po ngayon pakulo ang kaaway para alsin ang tao sa Diyos. Sobrang abala na. Sa halip na naroon moment with God, alone in your room, TikTok and everything, okay lang. But spend time with the King. Paalala ng Panginoon, pag nagtanim, ano man daw itatanim patungkol sa hilig ng laman, mapapawalay sa Lord. Delikado. Praise be to God. May time tayo pag Sunday.
May time tayo with God to worship Him, to pray, to talk to Him, to read His Word, His love letter. Ngunit kung ang Espiritu ang sinusunod ng isang tao, si Holy Spirit, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay walang katapusan. May katapusan ng buhay natin sa lupa. Wala rito ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan tinutukoy sa piling ng Ama sa langit na walang hanggan. Walang luha, walang bigati, walang lungkot, walang takot. Kasama ang makapangyarihang Diyos. Ikaw at ako, na si Kristo ang Panginoon tagapagligtas, siya ang ating manunubos, siya ang kinikilala nating tunay na Diyos. At nananasa iyo si Holy Spirit, may buhay kang walang hanggan. Itong ginagawa niyong pakikinig ng salita ng Diyos, you are sowing seeds to your fertile heart para makasunod tayo sa gusto ng Panginoon. Pero ang daming panghatak para mailayo. Hindi ka mailayo. Hanggang ang isang tao, malinaw sa kanya, mas mahal niya ang Diyos kaysa sino man. You belong to unshakable kingdom. The love for God matter most. Sino rito nagsasabing, mas mahal mo ang Diyos kaysa anumang bagay sa mundo? Tumayo ang nagmamahal sa Diyos nang higit sa anumang bagay sa mundo. Verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Basa po uli. Pakibasa po. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. May gantimpala habang gumagawa ka ng pagtatanim ng pag-ibig, kapayapaan. Nagtatanim ka sa iyong kapwa, nagtatanim ka sa matabang lupa in the kingdom of God. Ang nagtatanim ng binhi in the kingdom of God. The King, the ruler, King of King, Jesus Christ, ang magbibigay sa iyo ng great multiplication. Palakpakan natin si Lord. Sino rito ang magtatanim? Sino rito ang aani ng sagana? Sino rito ang binibigyan ni Lord ng binhi? Sino ang naniniwalang imumultiply ni Lord ang iyong binhi? Palakpakan natin si Lord. Ganyan kabuti ating Lord. Tinuruan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Mas malapit na siya ngayon dumating. Itanim mo ang Romans 10:9, John 1:12, John 3:16. I pray na nakatanim na yan sa'yo. Maliligtas ka, magiging anak ng Diyos. Hindi pinagkait ni Lord. May ginamit siya sa'yo para tanggapin mo ito. I-share naman natin to. Sino ang nagsasabing ang Diyos ay mabuti? Dahil may inihanda siyang binhi sa'yo. Sabi ko, may inihanda ang binhi si Lord. I-repay at i-restore ni Lord ang nawala sa'yo. I-multiply niya ang hawak mo. Siya ang pinanggagalingan ng binhi. Nasa ng kamay na ang binhi, alam mong kailangang itanim sa matabang lupa. Lord, salamat po. At sasabihin namin ngayon, Panginoong Diyos, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Suubin natin ng pagpapasalamat ang ating Diyos. Hindi niya ipinagkait sa atin ang katotohanan na may buhay kang walang hanggan. May buhay tayong walang hanggan bilang anak ng Diyos. Kapatid, alam ko, nahihirapan ka dito sa lupa. Turn your pain and pressure into praise. Yung mga worries, turn it into worship. Mabuti ang ating Diyos, siya ang pinagbubulan ng binhi. Siya nag-multiply, siya nagre-restore.
Kaya sabihin natin ngayon sama-sama, ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa. Sabihin natin kay Lord, di na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo. Oh Lord, I love you. Kahari at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot. There is faith lang. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Thank you, Lord, for the old answered prayer. Nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa tinuruan mo kami ngayon. Itinutuwid mo kami. Pinalalakas. Gagawan mo ng himala. Imumultiply mo ang lahat ng aming mga dinig at mga talim. Ikaw ay kapal. O tanggapin mo, Lord, ang aming papuri. Ang masasalamat. O ikaw ay mabuti, Lord. Ikaw ay tapat, Lord. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon Diyos. At masasalamat. Oh Lord, I love you. Ikaw ay mabuti, Lord. At sa kabiguan, ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahin. Natutuwa si Lord sa ating sinasabi. At Panginoon, sama-sama tayo. Thank you, Lord, for all that is done, for all that is coming. Puro at pagtutupid mo sa salamat. Oh, salamat, Lord. Salamat. Oh, salamat, oh Diyos. Salamat. Tanggapin mo, Lord, aming mataas na papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati. Dahil totoo, ikaw ang pinagmumula ng mga hindi. Kaya mong i-multiply. Ikaw ang supplier. Ikaw ang miraculous God. You are marvelous God. The God of wonders and miracle. Salamat, Panginoon. Tuloy-tuloy ang anihan. Tuloy-tuloy ang taniman. Salamat, O God. I-repay mo. I-restore nyo ang lahat ng nawala. Malakas na palakpak sa Diyos, the supplier, multiplier, provider,
King of glory, oh Jesus Christ. Once again, malakas na palakpak. Salamat po, Ama. Taas mo yung kamay kung sinasabi mo, malinaw sa'yo. We need to plant the seed. Taas mo yung kamay. Lord, naririto ang magtatanim at naririto rin ang mag-ani. We will reap the harvest ng lahat ng aming itinanim. Tulungan mo kaming i-direct mo ang aming mga tanim sa matabang lupa, sa buhay ng mga taong handang tumanggap sa iyo. Itanim namin na yung mga salita sa mga inihanda mo ng kailangan anihin. May tanim ang aming mga bini ng kaloob mo na imumultiply mo. May tanim sa matabang lupa, and we declare lahat ng natanonim sa matabang lupa ay aani ng sagana. Salamat sa promotion, salamat sa trabaho, salamat sa lakas, salamat sa mga nawala, joy o anumang lakas. Everything will be restored because you are our restoring God. Mataas na palakpak, parangal, pagsamba ulit. Lord, sa iyo lang, Ama. In Jesus' name, Amen.